mas maunlad pa sana ang ating Mindanao kung hindi pinaalis si Presidente Marcos ng putang inang EDSA na yan. Hinahamon nila ng debate si Bongbong Marcos. Akala mo naman kung napakagaling nila sa debate. Ang ating mga katunggali na walang alam, walang programa, walang plataforma, walang plano sa kinabukasan ng ating bansa sapagkat sila mga bobo. Alam nila kung sino ang nagpapatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Kailangan natin ng isang vice presidente na hindi lutang ang isip. Kailangan natin ng isang vice presidente na hindi buwang. Kailangan natin ng isang vice presidente na mataas ang IQ. Isang taon pagkatapos ng EDSA, nagkaroon ng Mendiola Massacre na kung saan 13 ang namatay sa panahon ni Cory Aquino. Alam nila ang katotohanan pero ayaw nilang sabihin sa inyo. 100 billion na to, katang-isip lamang ito ng ulyanin na ex-justice ng Korte Suprema. Gabi, Tagum City! Magandang gabi, Davao del Norte! Ngayong gabi natin napatunayan, ngayong gabi natin nalaman na ang mga taga-Tagum, ang mga taga-Davao, Davao del Norte ay hindi kayo bobo sapagkat hindi kayo naniwala sa mga paninira ng ating mga kalaban. Ang ating mga katunggali na walang alam, walang programa, walang plataforma, walang plano sa kinabukasan ng ating bansa sapagkat sila mga bobo. Ang ating mga katunggali ay hindi iniisip ang ating kinabukasan. Ang alam lang nila ay paninira. Ang kanilang pagkampanya ay puro paninira sapagkat akala nila ang mga tao ay maniniwala pa sa mga paninira. Hindi na mangyayari ngayon yan sapagkat kayong lahat ay hindi. Na huwag ninyong paniwalaan yung mga sinasabi ng mga kalaban. Halimbawa, sinasabi po nila kailangang makipagdebate pa si Bongbong Marcos. Hinahamon nila ng debate si Bongbong Marcos. Akala mo naman kung napakagaling nila sa debate. Napakarami pong magagaling na abogado ang unit team. Si Robin Padilla lang kakain po ng alikabok yung mga yun eh. Alam po ninyo, merong nangangampanya sa kabilang kampo. Mga batang kadalagahan, pinupuntahan po nila yung mga bahay-bahay. Meron po silang napuntahan na isang matanda na retired school teacher. Ang sabi nila, Lolo, pwede po ba naming makausap kayo para i-educate namin kayo? Alam nyo, medyo nagdamdam yung matanda eh. Ako, sabi niya, sa tanda kong ito, yung nainom kong tubig, kaya ko kayong lunurin. Pagkatapos, i-educate ninyo ako. Saan nyo ako i-educate? Sabi nila, kailangan malaman po ninyo ang tungkol sa Marcos. Kailangan malaman po ninyo ang tungkol sa EDSA. Sabi nung matanda, pumasok kayo rito at kayo ang aking i-educate. Ang EDSA ay isang anomalya. Ang isa ay isang kasinungalingan. Isang malaking kabalintunan, isang malaking pagkakamali, isang palaking paglilinlang
sa tagpo ng ating kasaysayan. Nabigla yung mga kababaihan. Oh, hindi ba ninyo alam, sabi niya, 2 Aquino ang naging pangulo sa ating bansa. Alam nila kung sino ang nagpapatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Pero hindi nila sinasabi sa inyo. Bakit? Gusto po nilang manatili sa kaisipan ninyo na ang nagpapatay ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi po totoo yun. Alam nila ang katotohanan pero ayaw nilang sabihin sa inyo. Sapagkat gusto nilang manatili sa kaisipan ninyo na bidang-bida si Senador Benigno Aquino Jr. at kontrabida si Pangulong Marcos. Yun po ang mali. Sabi pa nung matanda, o tingnan mo ngayon, nakalabas sa lahat ng mga dyaryo, hindi raw nagbabayad ng estate tax si BBM. Magkano po ang sinisingil kay BBM? 200 billion pesos. Alam po ninyo, sabi nung matanda, hindi pala nyo alam itong 200 billion na to, katang-isip lamang ito ng ulyanin na ex-justice ng Korte Suprema. Hindi ba ninyo alam sa batas, sabi nung matanda, ang magbabayad ng estate tax, yung may-ari ng estate o ari-arian ng namatay, hindi ang magbabayad ay yung magmamana. Hindi pala ninyo kanya naintindihan? At yung mga ari-arian ni Marcos, isinubasta na noong 1993. Ayaw po nilang sabihin sa inyo yan. Halos bayad na yung sinisingil ng gobyerno. Pero ngayon, ginagawa po nilang dahilan laban kay BBM. Huwag kayong maniniwala, sabi nung matanda. Pagkatapos sinabi pa, nakasulat ba sa kasaysayan ng EDSA, 1 taon pagkatapos ng EDSA, nagkaroon ng Mendiola Massacre na kung saan 13 ang namatay sa panahon ni Cory Aquino. Malapit sa Malacanang ang ginawang pagpatay. 18 taon pagkatapos nag-EDSA, napatay na naman ang 7 magsasaka sa Hacienda Luisita. Ito ang hacienda ng mga Aquino. Bakit po tinatago nila sa inyo ito? Sapagkat gusto nilang pasamain ang imahe at pangalan ni Pangulong Marcos. At gusto nilang sirain si Bongbong Marcos sa inyong harapan. 4 na araw na lamang, mga kababayan. 4 na araw na lang ipaghihintay natin. Ang sabi ng matanda doon sa mga babae, hindi ba ninyo alam, meron tayong kasabihan, ang sino mang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ng mga programa ni Presidente Marcos noong sa kanyang administrasyon. Marami dito sa inyo ay binigyan ng pagkakataon ni Presidente Marcos. Kayo ay mga nabigyan ng mga lupain dito sa Mindanao. Marami sa inyo ay nanggaling sa norte, nanggaling sa Luzon at sa Visayas. Mas maunlad pa sana ang ating bansa, mas maunlad pa sana ang ating Mindanao kung hindi pinaalis si Presidente Marcos ng putang inang EDSA na yan. Kaya dahil dyan, ibabalik natin ang Marcos sa Malacanang. Ibabalik natin ang presidente ng Malacanang, ang presidente ng ating bansa na isang Marcos, si Bongbong Marcos, upang maipagpatuloy ang mga advokasya, ang mga pangarap ni Presidente Marcos. Iluluklok natin sa Malacanang bilang bagong presidente, si Bongbong Marcos. Kailangan rin natin ng isang vice presidente na magiging tunay na kakampi at tunay na katuwang ng ating magiging susunod na presidente.
Kailangan natin ng isang vice presidente na hindi lutang ang isip. Kailangan natin ng isang vice presidente na hindi buwang. Kailangan natin ng isang vice presidente na mataas ang IQ. At kailangan natin ng isang vice presidente na hindi tuta ng mga komunista. Kaya mga kababayan, ating suportahan at iboto bilang vice presidente si Inday Sara. Maraming salamat sa pagsuporta kay Bongbong at kay Inday Sara. Pero mga kababayan ko, ako ay nananawagan sa inyo. Lahat ng ating pagod sa kampanya, lahat ng ating adhikain sa magandang kinabukasan ay madidiskarel kung ang mga senador na iboboto sa Senado ay hindi ang unit team. Kailangan kumpleto ang unit team sapagkat ang susuporta sa mga programa ni Bongbong at ni Inday Sara ay ang mga senador. Kung ang mga senador na iboboto ay hindi namin kakampi, ang mangyayari, hindi mapapatupad ni Bongbong at ni Inday ang mga programa ng gobyerno. Kaya napakahalaga na ang iboto ninyo straight, unit team. Isa na dyan, ang cute na napakatalino ang spokes ng bayan, si Senator Harry Roque. At isa na dyan, ang isang biktima ng abnoy na administrasyon na mabait na tao na walang kasalanan kundi siya ay pinaratangan at siniraan dahil ang alam ng mga kalaban natin ay puro paninira. Si Jinggoy Estrada. At ang tunay na nagmamahal sa ating mga anak at mga apo, ang tunay na nagmamahal sa ating susunod na henerasyon, na mabigyan ng dekalidad at magandang edukasyon. Yan ay walang iba kundi si Senator Win Gatchalian. At ang representante ng ating mga kapatid na Muslim upang ang kanilang boses ay mapakinggan, si Robin Padilla. At of course, ang napakatalino na idol ko, Bartap Natcher, at dating DND Secretary, napakatalino at napakagaling, si Gibo Chudoro. At huwag kakalimutan, si Herbert Bautista, Loren Legarda, Mig Subiri, at of course, ang talagang build na nagbigay ng napakaraming trabaho sa ating kapwa Pilipino, Mark Villar. At huwag kakalimutan ang ating mahal na Congressman Dante Marcoleta sa kanyang party list na sagip. Kaya palakpakan natin ang lahat ng mga senadorables ng unit team. Sa pagpapakilala kanina, ako ay pinakilala na tagapagtanggol ng pamilyang Marcos at tagapagtanggol ni BBM. Pero gusto kong ipaalala sa inyo na si Presidente Duterte ay mahal ko rin. At siya ay aking pinagtanggol noong siya at ang kanyang pamilya ay pinaratangan ng mga drug lord protector daw, sabi ni Bicoy. Kung inyong matatandaan, binaliktad ko yan. Napaamin ko si Bicoy na siya ay binayaran lamang ni Trillanes, kaya niya pinaratangan ang pamilyang Duterte. Ako ang nagpabaliktad sa mga paratang ni Bicoy.
At noong ang ating mga katunggali ni Presidente Duterte ay naghain ng kaso sa International Criminal Court na pinaratangan siya ng mga EJK, yung mga extrajudicial killing daw, no panay paninira. Ako rin ang nagpabaliktad, ako ang nagpaamin doon sa nag-file ng kaso na yon ay pawang kasinungalingan at yon ay ginawa lamang niya sapagkat binayaran siya ni Trillanes. Kaya ang pagtatanggol ko sa mga Marcos ay kagaya rin ng pagtatanggol ko kay Presidente Duterte. Sapagkat mahal nating lahat si Presidente Duterte. Kaya ating isusulong ang pagiging Vice Presidente ni Inday Sara. Alam ko na ang mga taga-Tagum City, ang mga taga Mindanao, ang mga taga Davao del Norte ay mahusay kumilatis ng kanilang mga kandidato para sa mga pinuno ng ating bansa. Alam ko na kayo ay matatalino at kayo ay iboboto ang BBM Sara Unit Team dahil ang mga taga-Tagum, ang mga taga Davao del Norte, ang mga taga Mindanao ay hindi